Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And for today's video, ang topic natin, ano naghihintay sa'yo sa month ng September? Yan, so we have three groups. Group 1, group number 2, and group number 3. Yan. Gawin natin to reading na to. And this is a general tarot card reading, so take what resonate and leave the rest. Ilalagay ko sa comment yung timestamp. So, pwede mo nang click yung timestamp. Diretso ka sa reading natin. So, this is a timeless tarot card reading. So, kahit anong time mo mapanood, all good naman yon. Alam ko na-miss nyo ko. Just kidding. Ang busy ko, no? Medyo naging busy lang. Kayo naman. Yan talaga. Pero sige, gawin natin to reading na to. And hopefully, makapag-post na ako ng videos sa mga susunod na araw. Yan. So, titingnan natin. Buwan na September, Burr months. Burr months na ha. Malapit ng Pasko. Yan. So, may mga keyword ako nilagay dito. Ang titingnan natin, anong tema? Tema ng September sa'yo. So, pwede ka naman manood ng more than one group. Pwede naman. You have to use your intuition sa mga readings natin. Yan. And thank you everyone for being here. Maraming salamat po sa panonood ng mga videos dito sa channel ko. If bago ka sa channel ko, ngayon ka palang nagpunta sa Lalisa Tarot, definitely welcome ka dito. Hit like and subscribe and comment sa part nag-resonate sa your reading natin. And thank you sa mga bagong members sa Lalisa Superstars and sa mga new members din sa Lalisa Tarot community. Thank you sa nag-follow ng Facebook page ko ng Lalisa Tarot. And if gusto mo ng personal reading, message mo lang ako sa email ko, lalisatarot@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Doon mo ako mamamessage para sa personal reading. Sa mga nag-request ng reading sa akin, so hopefully within the day, masend ko sa inyo yung videos. And sorry if may background noise ha. Sorry na. Napangiti ko lang kayo. Kaya ko to. Kaya natin to. Green, blue, and yellow. So ngayon, piliin mo na kung saan ka makikinig, saan grupo ka pupunta para sa reading natin. Gawin ko yung best ko sa reading na to. So I think all good na tayo. We can start the reading. I'll start with you, Group 1. Thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading, Group 1. Sorry sa background noise. Biglang bumuhos ang ulan. Kakaiba. Di ba meron sa ulan? Kakaiba, biglang bumuhos ulan. Kakaiba. Pang may pambungad talaga, no? Nang daming ko'y humihiyaw sa duwa, tuwing umuulan, kapiling ka. Tumila tuloy ulan dahil sa akin. Okay, nawala. Kakaiba, no? Sabi ko pa naman, bumuhos ka ulan. Kakaiba. Papangiti na kita. Bumabagyo kasi ngayon. Kaya talaga, na-miss niyo ako, no? Tingnan natin to. Aba! Koala, spirit. Spirit has a plan. Magtiwala ka kasi, group number 1. Spirit has a plan. Meron kang big plan sa September. Pasilip. Possible. Marami sa inyo meron kang big plan. May plano ka na ngayon. Or baka nasimulan mo na talaga yung plano. Or gusto mo malaman kung ano mangyari sa plano mo. Tingnan natin salita na nandito. Platform. Platform. Medyo may involvement ka sa social media. Kasi pag naririnig ko yung salitang platform, naisip ko social media. So, marami social media platform. Like Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, ang dami. Pwede mahilig ka sa apps. Pero sige, mag-add tayo ng card para sa'yo. Spirit has a plan. Kung may plano ka na, let's say lang, bigyan lang kita sample. Kung may plano ka na payabungin, palakasin, bumuhos ang blessing. Kasi bumuhos ang ulan sa reading mo eh.
Pwedeng kailangan mo ng platform. Or piliin mo talaga yung platform kung saan mo tatayo yung business mo. Pwede may message sa'yo ang spirit guides tungkol sa platform ngayong September. Pero sige, titingnan natin. Kasi reading, ano naghihintay sa'yo sa September? Angel guides and spirit guides, tulungan mo ako i-channel a message for group number 1. Sana clear message. So, merong something sa social media platform. Spirit has a plan. Ano nakikita mo sa sitwasyon mo dito? And ano nakikita ng spirit guides sa'yo sa September? So, tingnan natin. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ako i-channel a message for group 1. So, ano nakikita mo sa group 1? So, mag-add ako dito. Pwedeng 5 cards. Yan. So, nakikita mo sa sitwasyon mo ngayon. Nakikita ng spirit team sa'yo sa September. Pwede magkapareho, pwede magkaiba. Pero tingnan natin. 6 of Swords. Nasa ilalim. So, ang meaning ng 6 of Swords, transition, leaving behind, moving on to calmer waters, distance, accepting lesson. Pero marami sa inyo siguro teacher. O, sabihin ko na. Pero sige, punta tayo sa pinag-usapan natin. Ano nakikita mo sa sarili mo sa month ng September? Ano nakikita ng spirit guides na naghihintay sa'yo sa September? So, ito yung dalawa. Mag-start tayo sa nakikita mo sa sarili mo para malaman mo, ito ba yung grupo na para sa'yo? Ano nakikita mo sa sarili mo? Hierophant. Isa kang kilalang tao. Pwedeng nakikita mo sa sarili mo na wala masama doon. Pwede nakikita mo sa sarili mo, pwede ka makilala. Pwede ka maging teacher. Pwede ka nilang sundan. Kasi si Hierophant, parang teacher yan. So nakikita mo sa sarili mo na matalino kang person. May plano ka talaga. Or marami ka talagang talinong taglay. Kumbaga, nakikita mo yung sarili mo na karapat-dapat. Deserve mo yon. Pwedeng deserve mo ang followers, deserve mo ang success, or deserve mo yung paparating sa'yo. Parang nakikita mo yung sarili mo naghihintay. May hinihintay ka talaga. Pwede marami sa inyo, magko-cross country. Nakikita mo yung sarili mo naghihintay na resulta. Pwede naghihintay na resulta ng isang exam, naghihintay ng visa, naghihintay na resulta. Para may hinihintay ka. Kung love life naman, ganun din. Nakikita mo yung sarili mo naghihintay ng person or napifeel mo paparating na yung person para sa'yo. September pinag-usapan natin. So, pwedeng may nararamdaman ka na paparating sa'yo sa September. Para may hinihintay ka talaga. May paparating, may hinihintay ka. Tingnan ko. Wow! Parang nakikita mo yung sarili mo na lucky month sa'yo ang September. Para may big na mangyayari sa'yo sa buwan na September. Pakaramdam mo, para ito na yung month mo. Pwede mahalaga talaga sa yung buwan na September. Wheel of Fortune to, parang compass. So, pwede ko sabihin, marami sa inyo magta-travel. So, nakikita mo yung sarili mo, magbabagong buhay mo. Pwede magsimula sa September. Or pwede may hinihintay ka matagal na. Pakaramdam mo darating na. So, nakikita mo sarili mo naghihintay. May paparating sa'yo na maganda. Page of Cups. Kung malayo ka sa anak mo. Kasi bata to eh. Ikaw na malam. Pwede ko sabihin, nakikita mo sarili mo, mapapalapit lalo sa anak mo. Iba naman sa inyo, nakikita mo sarili mo na parang pumupunta ka sa gitna. Pumupunta ka sa center. Nakikilala mo unti-unti ang sarili mo ulit. Pwedeng nakikita mo din sarili mong in love talaga sa month na to. May crush kang person? Or may message of love kang paparating? Love kasi si Page of Cups eh, inspiration.
So, pwede ko sabihin, may nafe-feel ka sa heart mo na paparating sa'yo na something na love mo. Pwedeng mas nagiging kang intuitive para may nakikita kang paparating sa'yo. Mas nagiging trusting kang person. Kung mag-abroad ka, pwede ko sabihin na very good sign. Nakikita ko dito. Kung naman love life, nakikita mo sarili mong ready ka na pumasok sa relationship. Or gusto mo na talaga ng partner. Nakikita mo sarili mong happy na may kasamang person. Or nakikita mo sarili mo para meron kang magiging partner. Kung naman sa social media, nakikita mo sarili mo na magkakaroon ka ng mga followers. Yung iba, galing pa sa malalayo. So, parang nakikita mo sarili mo, magkakaroon ka ng big support. Pero nakikita mo naman talaga na may pupuntahan yung ginagawa mo. May confidence ka na meron pupuntahan ng ginagawa mo. Parang hindi pa huli ang pangarap mo. Dito parang yung pangarap mo ng bata ka or pangarap mo hindi pa late para isa katuparan. So kung ano man yung pangarap na yon, iniisip mong gagawin. Sa mata September, nakikita mo sarili mo na handang-handa ka na. Ready ka na. Pwedeng ready ka na mag-cross country, ready ka na mag-partner, ready ka na magkaanak. Medyo handa ka na. Parang naplano mo na talaga to. Ready ka nang gawin to. So may paghahanda. Parang nakikita mo sarili mo naghahanda sa buwan ng September. Ano nakikita sa'yo na spirit guys? Na spirit team. Ang nakikita sa'yo na spirit team, natututo ka na manifestation. Marami kang pwedeng ma-manifest ng month of September. Magandang creativity mo para nasa flow state ka. Kung meron kang talent, mas gumagaling ka. Nakikita ka ng spirit guys sa September, mas decidido. Kung nasa social media ka, mas nandun ka. Ibig sabihin, mas present ka sa ginagawa mo. Meron kang parang presence. Stage presence, pwede? Or medyo hindi ka na masyado naiilang. Nakikita ka ng spirit team na parang mamamanifest mo na yung pangarap mo, malapit na. Nakikita ka nila na nababagabag ka sa financial. Ang focus mo na September, marami sa inyo, may something sa pera. Nakikita ka nila na yung pera sa'yo darating kung saan-saan. Pag sabi ko kung saan-saan, pwedeng may mga pera unexpected dumating sa'yo or mamanifest mo talaga yung parang abundance. Para kasi may paparating sa'yo na opportunity kumita ng pera. Kung nasa social media ka, pwedeng magsimula ka na talaga mag-monetize na maganda. Kumita ka sa ginagawa mo. Kung naman entrepreneur ka, nagbi-business ka, pwede ko sabihin, nakikita ka ng spirit guides na wala ka na dapat alalahanin sa pera. Kaliwat kanan nagbibigay sa'yo dito. Kaliwat kanan. Eto mag-partner. So, nakikita ng spirit guides yung ka-soulmate mo sa kabila. Nakikita ng spirit guides yung match mong energy. Kumbaga, kung tingin sila sa taas, siya si Kuala Spirit, nakikita ka ng spirit guides naghahanda. And then yung match mo na person, nandun sa kabilang side lang. Eto kayo, oh. A winner ka sa paningin ng spirit guides mo. Month of September, pwedeng may recognition ka. Pwedeng, marami sa inyo, magko-cross country ka talaga. Kasi parang naglalakbay ka, galing ka sa isang lugar, papunta ka sa kabilang lugar. September, kailangan mo lang pag-aralan yung platform. Ano ibig sabihin nun? Para maging successful ka sa pupuntahan mo, pag-aralan mo, magkakaiba yung platform. Mapapansin mo naman dito yung platform kung saan ka nakatayo, magkakaiba. Para mapansin ka, makita ka, parang pag-aralan mo yung platform, like, sa YouTube, merong style na bagay sa YouTube, para may style na bagay sa Facebook, or may style na bagay sa other apps.
Pwedeng yan na matutunan mo sa September. Marami sa inyo. Paano mo matitake yung benefits ng platform? Magkakaroon ka ng attention. Dahil sa platform mo. Pwedeng makikilala ka sa platform mo. Makakapture mo yung attention ng tao. So, kung social media ka, pwede mo na i-take to na good side. Kung naman love life, pwede ko sabihin makakapture mo attention ng isang tao by month of September. Not necessarily papasok kayo sa relationship. Iba pwede, pero majority sa inyo, hindi lang isa eh. Pero marami kang potential soulmate na makikilala sa month of September. Kung naman punta tayo sa financial, pwede ko sabihin na mahalaga sa'yo yung month of September. Magbubukas siya sa'yo ng pintuan para sa opportunities. So, pwedeng magsimula ka mag-isip, lipat ka ng ibang bansa, yung iba sa inyo, magkaroon ka ng parang ideya na, what if mag-try ako lumipat? Para may paglipat Pwedeng gumalaw ang Wheel of Fortune sa'yo sa September. So, medyo may magbago sa buhay mo. Sa month of September. Di ba naman sa inyo, pwedeng sa anak mo yon. So, yung anak mo ang magkakaroon ng recognition sa social media. Magkakaroon siya ng platform. Ma-recognize siya sa social media. Ayusin ko lang to. Okay, sana ayos na. Mag-add ako ng card sa gitna. Platform. Ayusin ko ang pronunciation. Or sa inyo parent teacher. Sabihin ko na. Angel guys and spirit guides, tulungan mo ako i-channel a message para sa group number 1. Spirit team, sabi mo, para si group number 1, magkakaroon siya ng platform. Or sa platform na yun, makikilala siya. Ano yun? The star? Gulat ako. The star ka pala eh. Talaga eh. You're the star. Ayusin natin to. Okay. Sorry naman guys, pinost ko. Kasi, yung design ni star, kailangan i-cover. Pero sa inyo, singer siguro. Claim mo na. Pwede makaproduce ka ng kanta din. Not necessarily kapareho nung kanta ni Regine naman. Marami sa inyo, pwede ka ma-recognize, makilala ka sa month of September. Ano na feel mo nung sinasabi ko yun? Kabado ka ba? Kakabahan? Spirit has a plan. Kung yan talaga ang pangarap mo, kasi hindi naman lahat ng tao nangangarap makilala. Ako si simpleng tao lang. Just kidding. Hindi naman lahat ng tao nangangarap. Pero nakakatuwa din. Oo, nakakatuwa din kasi. Sa akin kasi parang nakakatuwa, mapapakita mo yung skill and talent mo sa ibang tao. So, pwede ko sabihin, the star, ang tema ng September mo. Aquarius yan. Wish card. Ikaw na lang ang mag-wish. Ano ba yung wish mo sa September para sa'yo? Pwede mong i-wish na makapag-cross country ka. Iba naman sa inyo, pwede mong i-wish na yung content mo ma-recognize. Mapansin ka ng tao sa content mo sa social media. Iba naman sa inyo, pwede kong sabihin, soulmate to. So, kung wish mo makatagpo ng soulmate mo, then possible then. Kung healing ang kailangan mo, kung meron ka nararamdamang hindi maganda, healing, ibigay ko na sa'yo, healing. Darating sa'yo September. Self-love, creativity mo magmumultiply ang sobra-sobra. Para ka na star sa month ng September. Pwede din dito na magkaroon ka ng new beginning. New beginning. So magtiwala ka na sa month of September, kung ano man yung ginagawa mong plano, sinisimulan mo, pwedeng daling ka niya sa North Star mo. Hilahin ka niya papunta sa goal mo talaga. Kailangan mo talaga malaman, ano ba yung star na yon? Ano ba yung pangarap mo? Pwede malaman mo na yan by month of September. Ano ba talaga yung plano mo? Nasaan ba talaga yung energy mo? Pwede may mahalagang tao magbe-birthday sa September sa'yo. Ako kasi, nasa heaven naman dad ko. Pero dad ko kasi September.
1 to 4. 1 to 4. Parang may pinalilista sa'yo, no? 1 to 4. Oh, grabe. 3. Kompleto na, oh. 1, 2, 3, 4. Bibilang. Ikaw na malam. And then, Virgo. Virgo? Ang Virgo kasi sa Hermit eh. Pumunta siya sa Knight of Cups. So, pwede ko sabihin, marami sa inyo, magkakaroon ka ng opportunity malaman kung sino to nagkakagusto sa'yo. Moon. Meron nagkakagusto sa'yo? Tingnan ko nga to. Moon. So, nagpunta Moon sa third house. Ang third house medyo connect sa communication. So, Moon sa third house, bibigyan ka ng excellent communication abilities. So, magaling ka magsalita. Kaya nga, medyo platform medyo social media. So, kung medyo business ka, kagaling ka sa marketing. Yung pera mo manggagaling sa iba-ibang businesses, sa iba-ibang paraan. May perang papunta sa'yo. Pwedeng passive income, pwedeng galing sa iba-ibang tao. Para may manifestation ka mangyayari sa September dito. And, ma-activate ang subconscious level mo para makuha mo yung informasyon na kakailanganin mo. So, medyo connect sa communication. Magiging super curious ka sa month ng September. Super curious. Makikurious ka tungkol sa platform, pwede sa social media, pag-improve ng communication skill, pwedeng sa writing. Kung mahilig ka magsulat, good na to sa'yo. Kung teacher ka, all good to sa'yo. Pwede mas mapapalapit ka sa mga kapatid mo sa month of September kasi mga bata nandito. So, pwede magkakapatid to or mga kapitbahay. Kaya, parang nagko-cross country pa. Kapitbahay mo. Pwede din na month of September, kasi Moon sa third house, magkaroon ka ng other hobbies na pwedeng kumita ng pera. So, parang nagiging kang maparaan pagdating sa pagkita or magkakaroon ka ng knowledge kung paano ka kikita. Kaya siguro Hierophant may matututunan ka para sa pagkita ng pera. Pwedeng marketing, pwedeng sales. Kung entrepreneur ka, talagang good sign na to sa'yo. Malakas din dito pagsusulat. So, lahat ng mga writers, magagaling na writers nang gagaling dito sa third house. So, pwede ko sabihin, kung magaling ka magsulat, then September, ayusin mo ng konti. Pwede matuto ka ng tinatawag na marketing techniques. Yung pagsusulat, ihalo mo sa pagkita ng pera. Copywriting. Ikaw na malam. Marami sa inyo, matututo ka ng copywriting. So, matututunan mo paano i-market ang produkto mo sa magitan ng copywriting. Magaling na copywriting. Pwede magkaroon ka ng maraming mentors. Kaya the star, pwede makonect ka sa maraming tao, mag-travel ka talaga, marami kang matutunan sa maraming tao. Napaka-positive ng the star na card. Medyo positive ang star na card. Pwede magkaroon ka ng influence sa month of September or makamit ka ng very influential person. Napaka-influential person. Pag sinama natin yung Virgo, kasi nandiyan yung Virgo. So, Virgo, muna sa third house, pwede ko sabihin na magkakaroon ka ng ibang attitude tungkol sa pera. Ano ibig sabihin nun? Mas papahalagahan mo yung kinikita mo. So, bibili ka ng mga bagay na nagbibigay ng quality sa'yo. Quality over quantity ka sa September. Mas magiging practical ka sa paggastos mo sa pera. Pwede din talagang gagaling ka sa communication. Or gagaling ka sa pag-process ng information. Parang yung pag-aaral mo, hindi lang parang gusto mo matuto. Gusto mo na talagang gamitin yung pinag-aralan mo. And mapapag-aralan mo yung mood mo. Kung nagkaka-mood swing ka, maghihiling ka doon. So, pinaka-possible mangyari, yung platform mo, kung ano man yung platform mo, like social media, content mo, mapopokus dito, communication, pwedeng sa mga kapatid mo, pwedeng pagta-travel, pwedeng pag-aaral, learning and writing. Yung iba, comedy. Comedy? Ikaw na malam, may comedy
Or pwede din sa mga bata. Pwede sa school, pagtuturo, and language, pag-aaral ng salita. So, medyo maganda. Malakas dito para mga air sign. Ano pa parating sa'yo month of September? Maganda. Kung may plano ka sa social media, maganda. Kung may plano ka para sa business, maganda. Mag-add lang ako isa, hindi ko close ko na reading. Author, baka writer ka! You have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. Bakit hindi? Sa third house, ang gagaling ang mga good writers. Kung medyo mahilig ka magsulat, gamitin mo yung talent mo na writing. Gamitin mo. Sabihin ko na. Ang foundation ng lahat ng social media is writing. Kung meron ka matututunan na maganda by month of September, isa na siguro writing and communication. Communication number 1. Skill na dapat mo matutunan. Communication. Paano ka makikipag-communicate sa tao. Isa na rin doon yung writing. So, mahalaga yung writing. Kasi sa foundation ng social media, writing mahalaga. So, lahat ng mga nababasa mo ng mga, alam mo yon, yung mga social media content, majority doon, dumaan din sa process ng pagsusulat. Kahit sa business, mahalaga din ang writing or communication. So, pwedeng pag-aralan mo yung dalawang bagay na yon. Mahalaga yun sa'yo sa month na September. Matututo ka nun. Spirit has a plan. Kailangan mo siguro ng plano. Pero sige, mag-add lang ako isa dito. Build in breaks. Saunter slowly. Gamitin mo na maganda yung time mo, oras mo. Siguro yun na matututunan mo pagdating ng September. Kung meron kang time sa mga break time sa work, yan, gamitin mo. Kahit konting minuto, gamitin mo para matuto ka. Huwag mong hayaan lumipas yung oras na hindi ka natututo. Make sure na may natutunan ka sa bawat extra time na meron ka. Build in breaks. So, mag-build ka. Pag naka-break time ka, mag-build ka. Ikaw naman, magbigay ka ng oras. Kung pangarap mo to, maging the star, makilala, magkaroon ng platform, nakikilala, nakikita ka ng tao, or maabot mo yung pinaka-mataas mong pangarap, kailangan mo talaga ng matinding pagpaplano. So, pag may pagkakataon ka, break time ka, nagpapahinga ka, wala masama, magplano ka doon. Kung kailangan mo isulat mo. Mas maganda isulat mo eh. Ako nagsasabi, sulat mo. Pinagsusulat ka dito. Isulat mo. Maglista ka, 1, 2, 3, 4. Diba? Writing kasi yung energy nandito, writing. So, isulat mo. Kung meron kang big plan, September, isulat mo mas klaro. Gamitin mo ang platform, ang social media na maganda. Baka magkaroon ka talaga ng platform. Yung iba sa inyo, yung social media content mo, baka magkaroon na ng pagkakataon makita or mapansin. Kung naman sa pagta-travel, meron dito eh. Pero majority nandito nagpunta para may connect sa writing, social media, para nandun. Spirit team, ano masasabi mo? Transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. Yung salitang transformation, pwedeng transformation kasi magkakaroon ka talaga ng big transformation. Okay, so I think all good na tayo. So claim mo na lang, may transformation mangyari sa'yo sa month of September. Siguro kailangan mo lang talaga ng konti lang pagbabago. Konting switch up. Konti lang na switch up sa style mo. So September, yung energy mo parang merong magbabago. Magkakaroon kang pagbabago. Mas magiging ka confident pagdating sa paraan mo na pakikipag-usap sa tao, face to face, or sa social media mo, mapifeel ng tao na meron kang confidence. Parang nandun ka na talaga. Yung energy na parang alam mo yung sinasabi mo or alam yung ginagawa mo. So, I think all good na tayo.
sa reading na to. Kung gusto mo ng personal reading, let me know group 1. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or sa Facebook page ko na Lalisa Tarot. Pwede mo ako dun i-message. Kung nag-resonate sa'yo reading natin, let me know. Thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you again group 1 on our next reading. Namaste. Welcome to your reading group 2. So back tayo sa topic. Ano naghihintay sa'yo sa buwan or month ng September? So, tingnan natin to. Busy-busy. May titingnan lang ako. Tingnan natin tong Dove Spirit. Be Peace. Grabe, be peace. Lagyan natin doon. So, Dove Spirit ang pumunta sa reading. A very positive sign. Astrology. Lagyan natin doon. So, ang tema ng September, para sa grupo na to, medyo pwede ko sabihin, connect sa astrology. Pwedeng interesado ka matutunan ng astrology. Or tagang mahilig ka sa astrology. Parang alignment kasi yan eh, yung parang placement ng mga planets. Pero sige, ako ba? Yes! Of course! Habang hindi lang kita, ako makulit ako. Interesado ako sa birth chart, astrology, yan. Para mas maintindihan ko lang sarili ko. Insya guys and spirit guys, tulungan mo ko i-channel a message para sa group number 2. Sana clear message. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So gawin ko yung best ko na ma-channel a message para sa inyo. So mag-add akong 10 cards. So ano nakikita mo sa sarili mo sa buwan ng September? Nakikita mo. And then, sa kabilang side, nakikita ng spirit team sa'yo na mangyari sa'yo sa September. Tingnan natin. So, 10 cards. Empress. Empress na sa ilalim. Be Peace. Marami nagpunta sa group number 2. Dito sa 2. Birthday mo September. Medyo marami lang. Kasi si Empress the Mother. Ikaw nakakalam. Ano nakikita mo sa sarili mo? 7 of Cups. Nakikita mo sa sarili mo marami kang choices. Isa kang tao na marami kang pagpipilian. And possibly nalilito ka. Na-overwhelm ka sa dami ng choices mo. Pwedeng dami ng choices mo sa love, dami ng choices mo sa career, or dami ng choices mo sa field of work. Na-realize mo, nagising ka sa September, na ang dami mo palang pwedeng pagpilian. Meron ka mga choices sa love. Nakita mo sarili mo na marami kang pwedeng pagpilian pagdating sa love. 10 of Cups, pwedeng hinahanap mo talaga yung perfect partner para sa'yo. Kahit marami kang choices sa love, gusto mo mapili talaga yung right choice. 9 of Pentacles, marami dito nagpunta. Parang gusto mo na magpamilya. Parang marami dito nagpunta Divine Feminine. Pwedeng dalaga, pwedeng ready ka na magpamilya. Gusto mo na talaga magpamilya September para nafe-feel mo gusto mo na magpamilya. Iba nagkaka-anxiety, na pe-pressure ka. Nakita mo sarili mo na pe-pressure na pumasok sa isang relationship or na pe-pressure ka na magpamilya na. May pressure na nararamdaman sa pagpapamilya, paghanap ng person, pagpili ng tamang partner para sa'yo, medyo connect sa love. Pero tingnan natin nakikita sa'yo ng spirit team. Nahihirapan ka. Meron ka lang limiting belief. Nakikita ng spirit team sa'yo, by September, mapapag-aralan mo talaga yung mga iniisip mo. Makikita mo na hindi ka naman talaga biktima, ang dami mong option. 5 of Swords. Wawalan ka ng interest sa mga pag-aawayan. Mas gusto mo na talaga mag-focus na lang sa sarili mo. Pwedeng galing ka sa group 1. Nakikita ng spirit team, nagkakaroon ka ng malinaw na direction. Justice. So kung love tayo pupunta, group number 2, anong naghihintay sa'yo sa September? Mag-sorry sa'yo isang tao na katampuhan mo. Kasi be peace eh. Peace offering. Pwedeng sa'yo manggaling. You have a choice. Pwede may pinagpipray ka talaga.
na makausap na tao. Magkakaroon ka ng justice. Pwedeng maitama mo isang pagkakamali or isang tao nagkamali sa'yo, magsusorry sa'yo sa month of September. May connection na nasira na pwedeng mabuo sa September. Kung naman nasa isa kang, let's say na mahirap na sitwasyon, ikaw nang malam ko ano yung mahirap. Magkaroon ka ng pagkakataon na makalaya dyan. Be peace. So kung medyo namomroblema ka, emotionally, nagkakaroon ka ng mga anxiety, emotional problem, alam mo yon, nagkaka-issue ka sa mental health, unti-unti by September, nakakalaya ka. Kakaroon ka ng pagkakataon na makaramdam ng peace. Malalim na topic ang peace, sabihin ko na. Yan yung nasa taas ng map of consciousness eh. Marami ako natutunan sa peace na energy. Marami. Na-amaze ako sa natutunan ko. Ayusin natin to. Kasi, possibly marami sa nandito, nagdi-drifting. Mamalalisan yung drifting. Lalim na topic yon sa spirituality. Parang sinasabi kasi mga spiritual leaders, drifting, para din siyang temptation. Para siyang temptation. Kung mapapansin mo, 7 of Cups nandito sa reading. Pinost ko to sa Facebook page ko eh. Pakita ko si 7 of Cups sa ibang card. Okay, tingnan natin para mas makita mo malinaw. Pag tinignan mo tong dalawang cards mo doon, ano mapapansin mo? Para siyang may iniisip, may pinoproblema, may naglalaro sa isip. Sa spirituality, tinatawag tong drifting. Yung drifter daw, isang tao na hinahayaan niya yung sarili niya na maimpluwensyahan, makontrol ng mga bagay or pangyayari na outside ng isip niya. O sana na, sana na-translate ko ng maganda sa Tagalog. Ulitin ko. Yung drifter, ito tsura na, pwedeng ganito itsura. Drifter, yan. Yan, o yan, siya. So, balikan ko. So, ang drifter, isang tao na hinahayaan niya yung sarili niya maimpluwensyahan at makontrol ng mga pangyayari na nasa labas ng isip niya. Ang tawag doon, drifter or drifting. So, ano ma-realize mo? Anong nakikita mo sa sarili mo sa September? Pwede nakikita mo sa'yo, sa sarili mo, na ganito ang nangyayari sa'yo. Nahayaan mo yung sarili mo, maimpluwensyahan ng mga bagay na outside ng control mo. Ano yung mga bagay na pwedeng naiisip mo dito? Pwedeng, kung single kang babae, yung pag-aasawa. Kung wala ka namang partner, then yung pagkakaroon ng partner. Kung financial, then yung pagyaman. Lagi ka nag-iisip ng mga bagay na wala kang control talaga. Pero nakikita sa'yo ng spirit team, justice. May pagbabago. Mapapalaya mo sarili mo sa ginagawa mo sa drifting na yon. Astrology. Pwede mong tingnan ang birth chart mo para malaman mo ang personality mo. Mag-add ako dito ng card para sa inyo. Wala ka tayong judgment doon. Pag naman talaga marami ka naiisip na problema, hindi mo maiwasan mag-isip ka na mag-isip. Diba? Huwag mo lahayaan yung sarili mo tumambay doon na matagal. Kasi, pag hinayaan mo sarili mo nakatambay na matagal doon, ano mo yun? Yung energy mo kasi mental energy mo pupunta doon eh. Mag-a-add ako ng card para sa grupo na to. Sige, mag-add tayo. Ang lalim eh. Counseling. You heal with kind words, wise advice, and an empathetic ear. Kung nagkakaroon ka ng, sige, touch natin konti. Drifting kasi, medyo connect sa anxiety. Medyo connect sa anxiety. Medyo connect sa pag-iisip talaga ng nakakatakot. Kung kailangan mo counseling, then good. Kung kailangan mo na makakausap, or nakakatulong sa'yo ang may nakakausap, counseling. Pwede din na intentionally gusto mo talagang merong makausap. Kung hinahanap mong person, yung tao na makapagbigay sa'yo ng advice or masarap kausap, nakikinig sa'yo, pwedeng yan din mamamanifest mo. Isang tao na makakatulong sa'yo sa healing.
may possibility. Tingnan natin. Mag-a-add ako dito. Empress? Empress ng Empress? Birthday mo ba? Empress ng Empress? Divine Feminine to eh. Ilagay ko na nga sa gitna. Kung lalaki ka, baka nagkaka-anxiety ka kung magugustuhan ka ng person mo. Kasi Empress ng Empress eh. The Empress na nandito. Ikaw na malam. Pwede meron ka talagang person na pinapangarap. By September, kung malakas ang loob mo, pwede ka matapos na yung drifting mo. Kung lalaki ka, na nagugustuhan ka Empress, by September malalaman mo ang sagot kung pwede kayo ng person na to. Kung birthday mo naman, then maganda sa'yo month ng September. Peace ang darating sa'yo. Pwedeng meron kang gift na matatanggap, pwedeng may celebration talaga, or pwedeng din na makareceive ka ng love galing sa isang special person. Kung wala kang partner, good sign din to na pwede kang magka-partner by month of September. Tingnan natin. 333. Oh, ang powerful nito. Number 3 si Empress. Tingnan natin to. So, tinignan ko yung angel number 333. Kasi tatlong 3. Pagbabago ng career. Kung nagdi-drifting ka, let's say kasi drifting na channel ko. Kung lagi ka nag-iisip tungkol sa career mo, by September, magkakaroon ka ng opportunity makapag-isip kung magpapalit ka ng career. Kung nahirapan ka sa klase ng trabaho meron ka, or pwedeng meron kang gustong mangyari, pagbabago sa career, pwedeng September, mag-umpisa yon. Focus din yan. So, darating sa yung focus. Maiwasan mo na yung paglipad-lipad ng isip mo. Magiging ka ambitious. Or may swerte kang paparating. Si Empress kasi always good luck. Kung na-involve ka sa third party, pwede magkakaroon ka ng understanding kung anong gagawin mo. Malakas kasi yung power ni Empress eh. So kung nahirapan ka sa relationship na meron ka, iba sa inyo, baka mag-decide ka na palayain sarili mo sa isang toxic connection. September. Kung ikaw yun, alam mo yun, ikaw nakakaalam kung sa'yo nagre-resonate yun. Yung iba sa inyo parang papalayain mo sarili mo sa isang toxic na connection or isang toxic na environment. Mas pipiliin mo maging malaya, maging masaya, mag-focus sa sarili. I-celebrate mo yung individuality mo. Parang si Empress talaga. Mag-focus ka sa positive sa buhay mo. Kahit gusto mo na talaga magka-partner, pwedeng September, marami sa inyo, hindi pa talaga yun yung month mo na parang pwede kang magpakasal or mag-asawa. Pwedeng paghahanda pa lang talaga ang gagawin mo. So, kung relationship, alam mo sa dalawa, yung iba sa inyo, aalis ka sa isang relationship na hindi nakakatulong sa'yo and then papasok ka sa bago. Iba sa inyo, papasok ka sa engagement, parang hindi pa ready sa pagpapakasal. Iba naman sa inyo, pwedeng magpo-focus ka talaga sa sarili mo. Or pwede din na may calling ka dito na gamitin mo yung creativity mo. Huwag mo itago. May sisimulan ka sigurong project. Magkakaroon ka opportunity malaman kung ano ba talagang gusto mong gawin. Tingnan natin, mag-add ako dito. Kung love life. When it comes to matters of the heart, there's no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So, magkakaroon ka ng big decision. Choice. Pwede malalaman mo kung sino yung pipiliin mong person. Kung namimili ka. Or kung nag-decision ka na mag-start ng something na bago. Pwede September, magsimula ka ng bago. Para mas pipiliin mo ang sarili mo. Parang nandun yung energy. Leo. 1. So, Uranus sa first house, independence, originality. By September, kung nasa commitment ka, and sabi ko nga, hindi nakakatulong sa'yo, marami siguro sa inyo magdidesisyon ka maging solo, independent. Kung babae ka, very powerful kang babae. Intimidating ka. Kaya nahirapan ko sa partner eh. Pero sige, not necessarily superhuman ka. Pero lalakas ang divine feminine energy mo by September. So, kung medyo spirituality, lalakas yung spiritual gifts mo. Meron kang discovery sa September, pwedeng meron kang gagawin na very original, kaya
medyo may tatak mo. Kasi Empress eh. Yung side mo na hindi mo nagugustuhan, makakatulong sa'yo. Ang tawag doon, quirkiness. Yung parang side mo na tingin mo, hindi maganda. Insecurity, parang pwede mo sabihin insecurity mo, pero sa mata ng tao, nakakatuwa. Anong sample nun? Ako kasi wala. Just kidding. Like ako, siguro ako as a person sa may makulit akong tarot reader eh. May parang yon kasi yung quirkiness na yon. Magiging at peace ka na part yun ng personality mo. Pwede mo naman piliin na tanggalin. Or pwede mong piliin na gamitin. So, marami sa inyo, gagamitin mo yung something nakakaiba sa'yo na insecure ka, yun din gagamitin mo para maging unique ka. Like, example, marami nito sa social media, yung mga nakikilalang tao, nakikilala sila sa something sa physical nila, pwedeng yon or sa paraan ng pagsasalita. Pero doon din sila nakikilala. Ginamit nila yung weakness nila as strength. So, ikaw na malam kung ano yon. Ibigay ko na sa'yo kung ano yon. So, magiging original ka. May pagka-original. Pwedeng by September ka questionin mo identity mo. Let's say lang na may partnership ka. Pakiramdam mo parang hindi mo na nakikilala yung sarili mo dahil hindi mo nagagawa yung gusto mo, hindi ka nakafocus sa sarili mo. Pwedeng this time magagamit mo yung time para makilala mo talaga kung sino ka. Pwede din marami sa inyo pag-aaralan mo yung linya nyo sa mother side. Pwedeng may kailangan kang tingnan sa mother side. Mas ma-appreciate mo mother mo sa September. Sure makikita mo pagkapareho nyo ng nanay mo. By September. Oo. Pero tingnan ko to, kasi Leo nandito. Kakaiba, lakas ng arrive nung Leo sa first house sa Uranus. Magiging free ka na ipakita sa tao kung sino ka talaga. Walang pag-aalinlangan. Very powerful. Magkakaroon ka ng unique style. Pwedeng unique style kasi unique. Babago mo identity mo. Kung lagi ka maiksi yung buhok, then this time, by September, magta-try ka ng ibang style. Para may pagbabago ka. Gusto mo mag-stand out. Yung energy parang gusto mo mag-stand out. Parang matagal ka nang nasa background. Parang gusto ng energy mo makita na siya. Gumit na siya at makita siya as Empress. Pwedeng kung matagal ka na walang partner, ayaw mo na ng ganung pakaramdam. Parang gusto mo na this time na magkaroon ka ng equal counterpart. Ma-recognize ka ng mga tao. Kung marami kang choices, pwedeng gusto mo na talagang maging totoo sa nararamdaman mo. Magkakaroon ka ng inspiration or ikaw ang magiging source of inspiration ng ibang tao. Kung trabaho, magkaroon kang chance na ma-promote, mag-rise up ka na. Kasi dito, yung energy na to pang leader. It's your time. Justice. It's time na mag-level up ka na ng todo. Kung naman matagal ka ng single, it's time by September, magkaroon ka na talaga ng partner. Kung naman matagal na kayo ng partner mo sa engagement, it's time pag-usapan nyo ng pag-aasawa, pagpapamilya. Kung naman sa sarili mo, it's time na magbigay ka ng time para pag-aralan. Ano bang gusto mong self-image mo? Paano mo ba gustong makilala, makita, malaman ng tao kung sino ka? Pwede mong baguhin eh. Spirit team, ba't nandito si Empress? Say yes. Oh, see? Ang ganda ng card. Si Empress pong pakiramdam ko dito. Tingnan mo. Oh, kita mo yan. See? Ka-color pa ng color noon. Pwede mo din tingnan ng group number 3 kasi yellow and blue parang naghalo. Say yes to your higher calling. Be a human! Exclamation mark. O, see? Dapat talaga maging Empress ka. Ilabas mo yung pagiging Empress mo. Pag sinabi kong ilabas mo yung pagiging Empress mo, creativity mo, mong lumabas. Pwedeng September, lalabas ang creativity mo. Medyo magsa-stand out ka. Pwede mo yan tingnan kahit sa social media, pwede din sa trabaho, para mas magiging at ease ka sa sarili mo. Comfortable ka, kahit yung mga quirkiness mo, tanggap mo na. Kung may insecurity ka, tanggap mo na may insecurity ka sa isang bagay na to, pero gagamitin mo siya para makatulong sa'yo.
September, medyo may reinvention, pagbabago sa'yo. Physical, emotional. Parang yan. Yung iba naman sa inyo, pwede ko sabihin, mas magkikikam receptive. Parang hayaan mo lang. Kung love, pwedeng magkakaroon ka ng big choice. Say yes to your higher calling. Marami dito divine feminine. Sabihin ko na. Kung naman lalaki ka nagpunta sa reading, pwede din naman. Pwede meron ka talagang hinahanap na empress. Take mo na lang na sign na makikilala mo kung sino siya. Magtatagpo kayo ng person na to. Tingnan natin to, mag-add ako dito. Spirit team, ay masasabi mo, codependency. Addictions are affecting your romantic life. Kung nahirapan ka sa relationship mo, then, yun na talaga. Iba sa inyo, pupunta kayo sa counseling. O ikaw na malam. Kung mag-partners kayo, nagkakaroon kayo ng problem sa relationship, pupunta kayo sa counseling and then ayusin yung relationship nyo. Parang sa partnership mo sa partner, parang hindi mo na halos nakikilala ang sarili mo. Parang nakikilala ka na lang ng tao as partner ni ganito. Yakat ang sample nito, pag pinakilala ka ng tao, mababanggit ka lang na anak ni ganito, asawa ni ganito, parang may kakabit pang ibang tao. Siguro, pwede ko sabihin September, kikilalanin mo kung sino ka talaga, kung paano mo gusto makilala ng tao. Codependency, pwedeng medyo magkakaroon ka ng pagkakataon na kahit may partner ka, mag-stand out ka, hiwalay sa partner mo. September, hindi ka na mag-hold back sa creativity mo. So, kung ano man yung project na matagal mo nang iniisip, pwedeng project na gusto mo talagang gawin, hindi mo lang makuha yung, alam mo yon, yes ng partner mo. Magkaroon ka ng pagkakataon na makuha mo ng yes ng partner mo, supportahan ka sa ginagawa mong project. Or, kung naman solo kang person, na pwede ko sabihin, magkaroon ka na maraming yes by September. Kung anong meaning sa'yo ng yes. Like, example, seller ka, pwede ko sabihin, September, marami ka mabebentahan ng produkto mong pampaganda. Sa Empress na kasi nasa reading Pwede ko sabihin dito, parang, yung dove spirit, parang sabon. Not necessarily meron kang business ang sabon, pero pwede ko nga sabihin, creativity, pwede mong paganahin sa September. Kung gusto mo magbenta, gusto mo maging seller, pwede mong tingnan. Gagawa ka ng mga decision ng September, makakatulong sa'yo, makapagpalaya sa'yo. So, pwede mapalaya ka financially sa paghihirap, alam mo yon, or mapalaya yung pag-iisip mo kasi mag-drifting ka, mag-isip ka na mag-isip maghapon, then may pagkakaabalahan ng isip mo. Parang yan. So, hindi mo napipigilan sarili mo na mag-create. Ikaw na malam, pwede ka talaga dito maging mala-empress. Kung majority lang nagpunta dito babae or feminine sa group number 2, magigising yung feminine energy mo na matagal na panahon, hindi siya masyado nandun. Feminine energy kasi receptive. So, kung sa trabaho yon, siya yung energy na hayaan mo lang yung mangyari. So, parang magkakaroon ka ng mindset na yon na darating sa akin na para sa akin. Yung mga yes na yon darating sa akin. So, mas magiging relax ka sa buwan ng September, sa month ng September. Kasi may tiwala ka na darating sa'yo ang para sa'yo. Kung naman pressured ka magkaanak, then pwede mo i-claim by September, medyo na-align yung energy mo. May possibility, medyo may chance ka ng month of September. Kung naman paghanap ng partner, magandang month din ng September. September 9 kasi yan 333 9. I think dito na tayo mag-end na reading. So, anong naghihintay sa'yo sa month of September? Mabivisualize mo talaga kung sino yung ideal na ikaw. Kahit pa paano ma-maintain mo yung overthinking. Yung spirituality mo medyo tataas. Pwede magiging highly intuitive ka. Parang nasa-sense mo yung paparating agad. Or may nafe-feel ka na parang yes, napaparating sa'yo. Pwedeng kung namimili ka, makukuha mo talaga yung tamang choice. Or kung mag-exam ka, kung nagre-ready ka sa exam, pwede mo sabihin na
medyo naging ready ka, naghahanda yung isip mo. Nawawala yung overthinking sa'yo. Nagkakaroon ka dito ng trust. Ikaw na malam. Para kasi nandito yung mga multiple choices. Marami kang pagpipilian. Pwedeng makuha mo ang tamang sagot. So, kung nagre-ready ka sa exam, claim mo na. Next September, may possibility na may handa mo sa sarili mo talaga. Kung naman pagpapamilya, then mahanda mo din ang sarili mo. Mapalaya mo sarili mo sa sobrang pag-iisip by month of September. Kung emotional, less drama sa relasyon, less stress. Makita mo sarili mo para masaya lang. Maraming times sa September, pwede ko sabihin marami kang moment doon na nakaka-experience ka ng peace. Claim mo na lang. Kung medyo nagkakaroon ka ng problems sa overthinking, pag-iisip, problema, this September medyo magiging peaceful para sa'yo. Marami kang moment na makakaramdam ka nun. Makikilala mo mabuting sarili mo talaga. So, I think all good na tayo dito. If gusto mo na personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you everyone for being here, and I'll see you again, Group 2, on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 3. So back tayo sa topic. Ano naghihintay sa'yo sa month ng September? So, napili mo dito, Cow Spirit. Their miracles are endless. Ganda. Baka. Cow. Alignment. Ang ganda, diba? Lagyan natin doon. Okay, so sana maayos na. Shuffle 10 cards. Angel guys and spirit guys, tulungan mo kay channel a message for group number 3. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So, katay dito 10 cards para sa inyo. You have to use your intuition sa reading natin. Kasi ikaw naman nakakaalam. Cow Spirit, the miracles are endless. Grabe yung endless, no? Cow. Ikaw. Ikaw ang nakakaalam. Oh, makulit lang talaga akong tarot reader. Ikaw. Bagay pala yun, no? Ikaw. Share ako dito. Pag naririnig ko yung salitang ikaw, kasi music lover ako eh. Pag naririnig ko yung ikaw, marami kasing song na ikaw, diba? Basta naririnig ko yung ikaw, marami song na ikaw. Pero yung para sa akin, oh, giliw ko, pakinggan mo. Parang yun. Kakaiba si Angelique. Hindi ako magbabago. Sahan mo ito. Baka message sa'yo. Pero punta tayo sa reading. So, ano nakikita mo sa sarili mo sa September? 4 of Wands. So, nakikita mo sa sarili mo very cooperative. Nakikisama ka o natututo ka makisama sa mga tao. Pakiramdam mo, you belong. Pwede may celebration ka na September or parang feeling mo connected ka na sa mga tao. Parang hindi ka na left out. Parang pwede may mga bago kang friends, may mga taong nasa life mo ngayon na happy ka naman. Parang very positive ang tingin mo sa month of September. Meron kang willpower, determination. So, determinado. Pasok ng September sa'yo, parang maganda. Magician. Meron kang gustong ma-manifest? Or feeling mo meron kang mamamanifest sa September? Baka person. Tingnan natin to. Pwedeng galing ka sa group number 2. 5 of Swords. King of Swords, nagkakaroon ka ng maturity. The teacher to. Kung nagkaaway kayo ng tatay mo, sabihin ko na, pwedeng September, naunawaan mo yung mga tinuro sa'yo ng tatay mo. Pwedeng nagkakalinaw sa'yo yung mga itinuro sa'yo ng tatay mo. Marami sa inyo, pwedeng meron ka talaga mentor, teacher ngayong time na to. Or nag-aaral ka. Or mahalaga sa'yo yung King of Swords. Kung ex mo yon, pwedeng naintindihan mo na yung nangyari sa nakaraan. Kung love, nagkakaroon ka ng parang pagtanggap sa nangyari. King of Swords malalim eh. High standards, head over heart, integrity.
So nakikita mo sarili mo na isang tao may integrity. Isang tao na kaya mong makuha yung gusto mo. Mamanifest ang gusto mo. Kung nagbabala ka mag-abroad, very positive ang card mo. Nagpapakita na pwede ka makapag-abroad. Nakikita mo sarili mo makakapunta sa malayo. Nakikita mo sarili mo makakamubuan ka sa pain. Nakikita mo sarili mo makaka-recover ka. Kung nahiwalay ka sa partner, nakikita mo sarili mo mapapatawad mo ang person na emotionally nakasakit sa'yo. Kung healing naman, nakikita mo sarili mo mag-heal. Magkakaroon ka ng healing. Parang nafe-feel mo miracle sa buhay mo. Medyo spiritual ang dating. Ano nakikita sa'yo ng spirit team sa September? 8 of Cups. Nagmumove on ka. Parang nagle-letting go ka. Marami sa inyo, nagkakaroon ka ng letting go ng mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Pwedeng alis ka talaga ng September. 4 of Cups. Parang nagkakaroon ka ng spiritual awakening. Marami dito. So, September, pwede ko sabihin na hindi ka na manghihinayang sa mga missed opportunity. Wala ka dapat panghinayangan. Lahat ay blessing. Missed opportunity, blessing pa rin yun sa'yo. In a way, blessing pa rin yun sa'yo. Kasi, nanghinayang ka sa 3, pero may isa pa naman paparating eh. The Star. The Star, pwede magkakaroon ka ng healing. Malalaman mo ang purpose mo. Marami sa inyo, pwede September malaman mo ang purpose mo. Kung may hinihintay kang miracle, pwedeng ibigay ko na yun sa'yo. September, miracle. May darating sa miracle. 2 of Wands. Siguro magkakaroon ka ng direction by September. Should I stay or should I go? Parang may binabasa ka dito. Pwede ko sabihin marami sa inyo, magkakaroon ka na ng kontrata. Kung trabaho ang tinatanong mo. Kasi parang paalis, para may binabasa. And the Star, may offer kang darating sa September. Mga offer to. Pwedeng galing ka sa group number 2. Nakikita ka ng spirit team sa September. Kakaroon ka na ng healing sa mga bagay na matagal mo na dapat na let go. Ayusin ko lang to. Sana maayos na. Siguro marami sa inyo magkakaroon ka ng alignment. Sa purpose mo, ma-align ka. Makikita mo talaga yung direction. Saan pa pupunta yung life mo? September mahalagang month sa'yo. Pwedeng mahalaga dahil may connect sa tatay mo. Kung hindi mo nakikita ang magulang mo, pwedeng may makita kang importanteng tao, parang father figure sa'yo. Pwede tatay mo na talaga. Ay, ibigay ko na. Or malapit ka sa tatay. Kung let's say, nag-pass away na yung dad mo, pwede may message siya sa'yo sa reading na to. Tatay to. Dito sa reading. Parang tatay mo na channel ko. Nagbibigay siya sa'yo ng message of hope. Na huwag ka sumuko, anak. Kaya mo yan. Mag-add tayo dito. Spiritual teacher, you heal with your classes, sessions, and seminar. Kaya nandito siguro si King of Swords. Para din siyang teacher. Pwedeng isa kang spiritual teacher. Maintindihan mo na kung paano mo gagamitin yung gift mo. Kung ano man yung gift mo, mapapag-aralan mo na anong gagawin mo sa gift mo. Paano mo siya nakikita makakatulong sa maraming tao. Mamimit mo ang spiritual teacher na yon. Tingnan natin. Spirit team, kung mag-add ka ng card dito sa grupo na to, September pinag-uusapan. Ano to? Ang binigay sa'yo? 3 of Cups. Grabe itong sa group 3. Para kasi pakiramdam ko, may pain ka nararamdaman September na para na-miss mo opportunity mo. Parang feeling mo nawala na yung opportunity. Ang hindi mo naintindihan, maganda talaga yung paparating sa'yo. Something na miracle ang dating. Kung marami sa kaibigan mo nakaalis na, naghihintay ka ng pag-alis mo, pag-abroad mo, nalulungkot ka by month of September, hindi mo naintindihan na meron paparating na blessing din sa'yo. Hindi pa huli. Opportunity nandyan pa. Hindi pa naman totally wala yung opportunity. Paparating pa lang sa'yo. Tinuturuan ka ng spirit team na magtiwala. Dito, sa reading mo, parang huwag kang mabahala kung pakiramdam mo parang nauuna ng iba.
naaalay na sila sa purpose nila, para ikaw na lost ka pa, hindi mo alam kung saan hahanapin yung purpose mo, anong gagawin mo. When the student is ready, the teacher will appear. Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Magtiwala ka lang. Trust. Maalign ka sa purpose mo. Hindi mo kailangang magmadali. Nasa process ka ng pag-explore. Paghanap mo sa purpose mo. Kung napipil mo yung mga tao sa paligid mo, alam na nila yung purpose nila, meron na silang direction sa buhay, nahihirapan kang hanapin yung sa'yo. Hindi ka na uuna at hindi ka nahuhuli. Nasa tama ka lang na time. Mag-add tayo ng number para dito. Kung sa mga magkakapatid to, bigyan ka ta sample. Let's say mga kapatid mo, nakikita mo na parang all good na, nagsisettle down na, nagpapamilya na, and then parang naiwan ka mag-isa. Huwag ka malungkot. Parang yun ang message sa'yo eh. Mamamanifest mo yung para sa'yo. I-claim mo na lang na inihanda ka lang ni God or ni universe. Magtiwala ka lang. Trust and have faith. 531. Magkada ko dito. 532. Aquarius. Kakaiba. Aquarius. Jupiter sa second house. May good luck na darating sa'yo. Fortune. Pagyaman. Yayaman ka pala. Pwedeng yumaman ka sa klase ng trabaho meron ka. So, ano mangyari sa September? May positive na darating sa'yo, connect sa kayamanan, or makakamit ka ng person na to. Charming, matalinong person, maintindihan mo salitang prosperity, or pag-aaralan mo yan by September. Anong ibig sabihin sa'yo ng prosperity? So, magkakaroon ka ng mga miracle talaga by September. Pwede makareceive ka ng money, gift, yan. Or dadami resources mo. Pwede din na maraming tao willing tumulong sa'yo. So, tao na talaga ang tutulong sa'yo. Magmamanifest ka na maraming tao ang tutulong sa'yo. Pwedeng maraming tao. Kung sa networking, maganda to. O, sabihin ko na. Magiging very influential ang energy mo sa September. Yung power mo na kumita, pwede mag-multiply, pwede mag-times 3. So, pwede ma-promote ka din. May connect sa pagyaman. Kasi siguro lang dito magician. Karoon ka opportunity, kumita ng doble, triple sa kinikita mo ngayon by month of September. Kaya, yung mga alalahanin mo, pag-overthinking mo sa isip, matatanggal na. Puro happy-happy. not necessarily puro happy-happy lang. Hindi naman. Parang magkakaroon ka ng inspiration na kumita. Tingnan natin, kasi Aquarius nandito. So, matapang ka. Aquarius eh. So, magkakaroon ka ng pagkakataong kumita ng sobra-sobra dahil sa talino mo. Possibly, maraming magmahal sa'yo. Kaya pala, kakaiba. Tingnan natin. Pwede din makapunta ka sa ibang bansa dito sa energy na to. Nakasundo mo marami sa mga tao hindi mo nakasundo. Or may mga taong hindi ka nakasundo sa nakaraan ang magpapakita sa buhay mo para makipag-ayos sa'yo, makapagkasundo sa'yo. Pwede din maging successful ka sa career mo. Kakaroon ka ng status. Maganda kasi yung Jupiter sa Aquarius. Meron ka spotlight. Pwede ko sabihin mas makilala ka ng tao. Mas magustuhan ka ng tao. Si Jupiter, napakahalaga niyang planet. Connect siya sa mga cash, yan, cash, pera, asset, yan, wealth, kayamanan. Majority sa inyo, pwede ko sabihin, merong percentage sa inyo, mapapangasawa mo, medyo may kaya. Medyo may kaya. So, ikaw na malam. Pwedeng September, magkakaroon ka ng pag-asa na maayos yung sa money. Kung nagkakaproblema ka sa pera, masolve mo yung mga problema mo sa pera. Pwedeng magkaroon ka ng mga asset. Asset kasi, paglipas ng panahon, nagkaka-value. Pwedeng ikaw na yon.
September, maiintindihan mo na ikaw yon. Value mo ang kailangan mong itaas. Ibig sabihin, yung paraan mo nagpakita ng pera, depende sa value mo. Imumultiply mo ang value mo ng 3 beses. Kung talented ka, lalo mo pang galingan. Kung sa trabaho, lalo mo pang pagusayan. Kung sa school naman, then, papakita mo talaga magaling ka. Pwede mas maging active ka, magpa-participate ka. So, yung value mo ang tataas ng September. Pwedeng iba sa inyo, kung mahilig ka sa asset, pwedeng bumili ka ng mga bagay na asset talaga. Pwedeng connect sa lupa, alam mo yon, mga alahas, yan. Iba painting. So, naamoy mo yung success mo ng September. Inaamoy? Nangaamoy? Kulit lang ako tarot reader, ah. Iba naman sa inyo, magsisimula ka na mag-ipon. Sige, doon tayo. Magsimula ka mag-ipon ng September. Or magkakaroon ka ng money. Ang September para sa'yo, lahat ng itinuro sa'yo ng tatay mo, pagdating sa, ikaw na malam, pagdating sa buhay, medyo bibigyan mo ng aplikasyon. Or pwede meron ka talagang mentor, may nagtuturo talaga sa'yo, kaya nagmumultiply ang pera mo ng September. Claim mo na, ano ba meron sa September? September, tingnan natin. Ano masasabi mo, Spirit Team? Alignment. Divine discernment. Step back to find clarity. So, magkakaroon ka ng clarity na September. Magkakaroon ka ng clarity. Magkakaroon ka ng understanding kung ano ba talaga yung mahalaga sa'yo. Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Parang mayaman yung iba sa inyo mayaman, siguro maging asawa mo talaga. Or, ikaw nang malam. Not necessarily kailangan mayaman. Yung iba lang talaga sa inyo. Yung iba sa inyo, siguro ma-engage ka na talaga September, or maisip mo na talaga magpakasal. Pwede din yan sa social media. Yung engagement mo, tataas. Magmumultiply, times 3. Nilipat ko lang isang card. Siguro yung iba sa inyo maglilipat. Nilipat ko isang card. Pwedeng nandito energy. Marami ka matatanggap at may ibibigay sa month of September. Pwedeng mag-share ka ng wealth mo, kung ano ma-meaning nun. Or may mag-share ng wealth sa'yo, magbibigay sa'yo. Pwedeng matatanggap mo support ng maraming tao, community, or marami talaga taong gustong tumulong sa'yo. May isa katuparan yung gusto mo. Magkakaroon ka ng commitment sa ginagawa mo. Kung ano man yung ginagawa mo, magkakaroon ka na ng decision na mag-commit. Yung iba sa inyo, mag-commit ka na 100% na ito ng journey ko. Dati kasi alanganin ka, should I stay or should I go? Kung pag-abroad to, then magiging buo na yung loob mo mag-abroad. Kung pagtatayo tong business, mabubuo na yung loob mo magtayong business. Kung networking to, then mabubuo na yung decision mo na ituloy mo to, yung ginagawa mo. Parang kung saan ka pumunta, kakaroon ka ng parang declaration na mag-stay ako. Magta-trust ako na kung saan to magpunta, guided ako, naka-align ako. Fully supported ka sa September ng mga tao, soulmate mo, sisterhood, may tao nakasupport sa'yo. Hindi ka naman nag-iisa talaga. So, magkakaroon ka ng support. Pwedeng mamahala ka sa isang team. Yung iba sa inyo, magkakaroon ka ng tao, mga taong i-handle mo. Or darating talaga yung mga tao na nagmamahal sa'yo. Pwede mo pakinggan yung kantang yun. Maghihintay sa'yo. Siguro may tao naghihintay sa'yo sa September. Ikaw na malam. Pwede mo pakinggan yung song na yun. Maghihintay sa'yo. Malalaman mo may tao naghihintay sa'yo. Or may hinihintay ka sa September darating sa'yo. Kasi yung song mismo, parang declaration, dedicate mo yung sarili mo. So, pwede kong sabihin, September, i-dedicate mo sarili mo sa kung ano mang ginagawa mo. Kung dati half-half ka, ngayon parang buong loob mo. It's time na magtiwala ka. Hindi ka man nag-iisa. Siguro maghintay ka lang konti, darating yung mga soulmate mo.
Akala mo miss opportunity, wala na. Pero meron ka pang opportunity. So, I think all good na tayo, group number 3. Let me know na lang some part nag-resonate. Maganda sa'yo September kasi parang value mo tataas ng 3 beses. So, kung saan mo titingnan yun, ikaw na malam. And pwede meron ka miracle. So, ikaw. Ikaw ang nakakaalam. Co-spirit pa naman. So, ikaw ang siyang ligaya ko. So, ikaw na malam. Tingnan mo na lang siguro yung messages dito. Pwede ka manood na ibang group. And if gusto mo na personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you everyone for being here. Sana ko may messages na para sa'yo. I'll see you again on our next reading. Namaste!